Allergic daw ang ating Vice President, hindi sa isda, hindi sa itlog, hindi sa manok. Ano ba mga nakaka-allergy mga kababayan? Animal dander, perfume, lahat na. Certain type of medicine, ganyan. Sa bulaklak nga rin, ano yan, sa bulaklak, pollen, hindi siya dyan allergic, kundi allergic siya sa mga politiko. Ay, bakit naman? Alam niyo, naalala kong bigla, sumagi sa isip ko bigla, si Senadora Miriam Defensor Santiago nung nabubuhay pa. So, mahal na Senadora, alam namin nasa tama ka ng, di ba? Nasa tahimik ka ng kinaroroonan, pero awa mo na sa Pilipinas. Jose Rizal! Ano ba? Pagdasal mo kami! Kung kayo naman ay kapiling na ng lumikha, tama ba mga kababayan? Kung sila man ay nasa langit na or wherever, at tahimik na yung kanilang buhay, huwag naman nilang pabayaan ng Pilipinas. Gat Andres Bonifacio, awa mo na! Hinaw ko. Ikalabitin nyo naman si Lord dyan sa langit at sabihin nyo, pakisalba ang Pilipinas, wala nang pag-asa eh. Tama! Ang sabi ni Senadora Miriam noon mga alat kuya nung siya'y nabubuhay pa ay kapag nakakita raw tayo ng politiko ay sampalin daw natin. That way, nakaganti daw tayo sa mga magnanakaw. Kahit sinong politiko pag nakita daw natin pakalat-kalat sa kung saan, sampalin daw natin. Makaganti man lang. Kasi mga atat kuya, hindi naman libo lang ang ninanakaw ng mga to. Hindi nga milyon eh. Bilyones nga. Mali-maleta nga eh. Ano makakaganti? Itong singiwi, walang balak ipakulong yung mga buhaya. Ay, isinara na yung Independent Commission, yung ICI, isinara na. Binuo ang ICI para mag-imbestiga and hopefully magpanagot ng mga magnanakaw na mga politiko na na-involve sa ghost projects. Again, DSWD pa lang yun, isang departamento pa lang. Sabi ko nga sa inyo, mga 20 mahigit yan na departments. Ano ang mga nabuking na mga nakawan mga kababayan? Diba? Yan, DSWD. Right? Ito, DPWH, DSWD. Ay, meron din dyan. Isa ring malala. DPWH, Department of Public Works and Highways. Yan doon na bulgar yung mali-maletang perang na ninanakaw. Dahil ghost projects, kaya nga binuo yung ICI. Independent Commission on Infrastructure. Kumusta naman ang nakawan sa Department of Transportation, Department of Tourism, DepEd, sabi ni VP Sara, di ba, kinukuha ng mga kongresista yung budget pampatayo ng classroom. Sila raw magpapatayo, dapat trabaho yun ng DepEd. Ano pa, DOH, Department of Health, kinuha 60 billion, 85 billion, kinuha. Benefits dapat yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Kinuha ni ng iwi. Yung ginto ng Central Bank natin, Bangko Sentral ng Pilipinas, dyan yata yan, banda sa Rojas Boulevard. Or dyan sa, saan ba yan? I forgot the place already. Malapit yan sa, hindi kalayuan sa Pasay ba yan? Parang Pasay na nga yun, no? Anyway, kinuha mga ginto, binenta. Saan napunta? Saan ginamit ang pera? So, kung gusto nating makaganti sa mga magnanakaw, actually hindi lang billions ang ninanakaw, trillions na. Wala man lang pinapakulong singiwi. Sino pinakulong niyang kongresista? Sabi nila si Zaldico ang mastermind. Hinahunt nila si Zaldico. Ngayon naglabasan ng mga tao ni Zaldico para patunayan na totoo na may mga nakawan at kurakutan, mali-maleta ang ninanakaw. Gusto nilang palabasin na itong mga tao ni Zaldico, sinungaling. Testigo na nga yun eh. Tapos mukhang si Tambaloslos ang utak. Maybe ang mastermind dyan, si Tambaloslos, at ang pinaka-ultimate mastermind ay singiwi. Or maybe si Butod. Wala silang ipinakulong kasi nga mukhang nagsasabwatan sila. No wonder na si VP Sara ay allergic sa mga politikong ito. At VP Sara, baka pwedeng pakibigwasan din ng isa kung makita ka ang in person, lalapit sa'yo. Lalo ngayon, nagdeklara kang tatakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2020, hindi niya sinabing 2028, but nung nag-declare siya, ayan na raw, may mga nagsipaglapitan na raw sa kanya mga politiko, 4 daw yata. At gustong-gustong maging senatorial candidate niya, or kasama sa kanyang line-up, mga kababayan, ay, alam nyo, good idea yun, no? Kung allergic si VP Sara sa mga politiko, what if ang kunin niyang mga candidate in 2028 ay hindi politiko or hindi known politicians for the longest time? Kasi there's such a thing as, there really is such a thing as trapo.
Traditional politicians, yung tipong inugat ka na, tumanda ka na, dekada ka na sa pwesto, wala ka namang nagawang maganda para umunlad ang Pilipinas. Look at Soto. Ang tanda-tanda na. Ano ang naging impact ni Soto sa buhay natin? Sige nga. Yung mga sinadrilo, nananahimik lang yan ngayon. Ang daming trapo. Halos lahat trapo. Halos lahat basura, basahan. Traditional politician. No wonder, allergic si VP Sara. Mga marurumi. That's it, no? Marumi, trapo, basahan. Mabuti pang trapo, nalalaban. Itong mga politiko mukhang walang pag-asang magbago. Let's listen to the Vice President during her interview. According sa ang ganda ni VP Sara. According sa Manoy, allergic siya sa mga politiko. Gusto na tatakbong senator, may mga may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila Vicky na including Attorney Guanzon? Including Atty. Guanzon daw. 4 na. Apat. May 4 ng politikong lumapit sa kanya para maging senatorial candidate. Kaya nabanggit si Rowena Guanzon, nag-declare na si Rowena Guanzon na tatakbo siyang senator sa 2028. And si Rowena Guanzon ay supporter ni VP Sara. So hindi malayong isama ni VP Sara si Guanzon sa kanyang senatorial slate, no? Yan. So, ang Vice President ni VP Sara sa 2028, hindi pa malaman kung sino, kung tatakbo siya in 2028. Pero meron na raw 4 na politicians ang lumapit sa kanya at gusto. Meron akong naiisip at sana VP Sara mag-iingat ka. Merong isa dyan na hindi pa naman siya considered politician kasi tumakbo siya nung May 2025 na talo. Part siya ng Duterte. Hindi siya politiko pero VP Sara, ako na magsasabi sa iyo, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Parang miyembro na yan siya ng napakalaking grupo ng mga Duterte supporters, pero hindi yan sila sumama sa amin ni EDSA. Although maangas siya ngayong bumabanat kay Ngiwi, pero wag mong kalilimutan VP Sara na parte siya noon ng gobyerno ni Ngiwi. At pinagkaisahan lang siyang tanggalin dahil nga hindi makadesisyon ng matino si babaeng ahas. Dahil siya yung balakid. Pero kung hindi yan natanggal sa gobyerno ni Ngiwi, na supposedly nga may binigay na pwesto sa kanya pero hindi siya nagtagal doon. Kung hindi yan natanggal, kasabwat yan sa kalokohan ngayon. May nagsabi nga po sa amin mga kababayan na everyone nakasabwat ni Ngiwi noon sa pambubudol sa mga tao noong 2022, kahit na bumaliktad na sila ngayon, mahirap pa rin at hindi sila dapat pagkatiwalaan. Dahil nung nambudol si Ngiwi sa atin regarding sa mga 20 pesos na bigas na yung nag-gimmick, sila yan tinrabaho nila yan Sila yung nag-strategize kung paano bubudulin ang mga Pilipino at ang mga Duterte noong 2022. Kaya nagkaroon ng unit team. Kaya nagtandem ang Marcos at ang Duterte. So lahat sila na parte ng pambubudol sa atin, hindi dapat pagkatiwalaan. VP Sara, not because allergic ka sa mga politiko ay hindi ka na ma-allergy sa hindi politiko. Baka mamaya may sumali sa lineup mo, hindi nga siya politiko or nag-a-attempt pa lang maging politician, pero hindi mo rin mapagkakatiwalaan. Hopefully, wala kang blind spot sa hindi politiko. Porque, tama ba mga kababayan? Porket allergic ka sa mga politiko sa ngayon, which we understand, maybe 95 to 98%, maybe 99% na nga halos lahat ng politiko, alam natin, magnanakaw, kurakot, plastic, mambubudol, manggagamit, sinungaling. Kaya, parang hindi lang to about naaalibadbaran si VP Sara, no? Sinira ng mga politiko ang tiwala niya. Halalahanin niyo si Tambaloslos. Campaign manager yan ni VP noong 2022.
Pero habang nangangampanya, nakukuha ng picture si Tambaluslos actually mga kababayan, na iba ang tingin niya kay VP Sara, parang inaaral niya ang kilos ng Vice President, inaaral niya ang diskarte, ang galaw, dahil alam at siguro ang tumatakbo nga sa isip ni Tambaluslos ay ito ang magiging katunggali ko pagdating ng 2028. Kaya nung napansin niya na mukhang hindi niya kayang gibain si VP Sara, ayan, dinadaan nila sa impeachment. Kumbaga, bring your enemies closer nga eh. Di ba ganon? Bring your friends close and your enemies even closer. So, itong Tambaluslos na ito, alam ni Tambaluslos na one day si VP Sara ay pwedeng tumakbong presidente ng Pilipinas, lalong at vice president na ngayon. One step closer na. So si Tambaluslos naghahangad na maging pangulo din ng Pilipinas. Alam niyang magiging karibal niya to. Oh, nga lang mukhang tumatahimik ngayon si Tambaluslos dahil nga sa nagkanda booking-booking ng mga pinagnanakaw na mali-maletang pera. Kaya ang strategy nila ngayon, alam ni Tambaluslos, hindi siya uubra sa mga survey, wala nga yata yung pangalan niya eh. Sino yung mga possible candidate or feasible candidate din sa 2028 na nasa survey ngayon? VP Sara, Lenny, Risa, and even Cheese Escudero. Maybe there's another one, but I think it was not Tamba. So, ang dami noon na nagpataas ng kamay kina VP Sara, ang dami noon na kaibigan nila kasama nila sa unit team. Huwag na tayo lumayo. Singiwi! Katandem nga eh. Partner noong 2022, tinraidor siya. Masisisi niyo ang Vice President na ma-allergy sa mga politiko? Traidor ang mga politiko, manggagamit. Matapos gamitin ang kanilang angkan, ang kanilang impluwensya, ang kanilang pangalan, anong ginawa? Katraidoran. There's another video mga kababayan, panoorin natin. Ano to? Yung pagkakita nga sa kanila sa Davao City. Sa Agulo mga takbo. Gloria. Our nation's history. Our VIPs and guests will now have a quick tour of the exhibits led by Blue Iguana. At ang damit ni Gloria dilaw. Fiesta yellow. Mustard green. Maayong hapon, kaninyong tanan. Good afternoon po. Welcome to the OVP's 90th Gloria, mustard anniversary yellow. pop-up exhibit. Mustard yellow talaga. This primary audience are grade 5 students and above. Yeah, medyo... Yeah. Okay, so ako po si Iggy. Pam and I will be your guides for the tour. Mystery sa akin mga kababayan nga pala na sino kaya yung apat na lumapit kay VP Sara? I doubt na si Rowena Guanzon ay lumapit kaagad kay VP. Nag-declare lang si Rowena Guanzon na tatakbo siyang senador in 2028. And she's a supporter and she admires VP Sara. But I doubt that Rowena Guanzon approached VP Sara already. So, apat daw, sabi ni VP Sara. Si GMA kaya, anong tatakbuhan niya sa 2028, mga kababayan? Si Gloria, tatakbo ba siyang senador? Or tatakbo siyang vice president? Oo-ohan ba siya ni VP Sara bilang running mate? Siya ba ang kinausap ni VP Sara last year? Patungkol sa plano na kung tatakbo raw si VP Sara as president, ang kanyang magiging role ay tututukan niya ang lahat ng trabahong dapat gawin ng Pangulo para maibangon ang Pilipinas. Kasi nga, nilugmok tayo nilulugmok. Therefore, ang kinausap niya noong taong nakaraan, ang dapat daw na maging trabaho noon, being her vice president, is panagutin ang lahat ng mga nagnakaw sa pera ng bayan. Dapat may managot. Sino yung kinausap ni VP Sara? I doubt na si Madam Gloria yun. Kinausap niya last year. Kung meron man siyang pinuntahan at kinausap, I think sa Senate siya pumunta. Tama? Parang Senate yung binisita ni VP Sara last year. Parang Senado ang pinuntahan niya. Bigla siyang pumunta doon. Walang malinaw na dahilan. Pumunta lang siya sa Senado and then umalis na.
Di ba? So, sino sa mga politikong nakakaalibadbad ang kumausap na kay VP Sara for Senate slate? Alam nyo, kung ako tatanungin nyo, pwede pa nating suportahan si Gloria Arroyo bilang senadora, but not vice president. Sino ang gusto nyo maging VP ni VP Sara kung sakasakaling siya'y tumakbo in 2028? Pa-comment nga pa sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.